in Greek is anointed. Pinahiran. O anong pahiran ba si Kristo? Kumuha ba ang Diyos ng langis ng niyog? Ano? Imposible. Wala kang makikita sitas na si Kristo. Pinahiran ng Diyos ng langis ng niyog. Ba't kailangan pahiran si Kristo ng langis? Meron ba siyang sakit? Magandang araw po sa inyong lahat, Sir JR po ng Usap-Usap University, and we are back na naman po mga ka-youthie sa ating regular episode. At para po sa mga baguhan natin, sa mga visitors, sa mga new viewers, oy tuloy po kayo. Ang atin pong ginagawa sa Youthie, tayo po ay nanonood ng mga religious discussions, mga preachings, mga debate at iba pa. Pero sa atin pong episode ngayon, ito po ay actually continuation. Ito po ay pagpapatuloy ng ating past na episode patungkol po kay Brother Eli Soriano sa kanyang parang Bible study po yata, kung hindi po ako nagkakamali. Ito ay patungkol pa rin sa gamot. Kapag tayo ay nagkasakit, kasi po yung prior episode po natin, ito po ay pagpupuna sa mga relihiyon na kung saan nagsasabi na ang sakit daw ng tao ay bunga ng kasalanan sa Diyos or parang sumpa ng Diyos. So sinasabi ni Brother Eli from the past video reaction po natin na iba't iba ang uri ng kumbaga sakit na pwede nating maramdaman. Pwedeng ito ay against sa natural law, pwedeng against sa yun nga, sumpa o kasalanan natin sa Diyos. At pangatlo yung man-made naman po ng mga batas na kapag ito ay hindi natin sinunod, syempre kapahamakan po ang dala po sa ating buhay. So part 2 ito, pero patungkol na po ito sa mga gamot sa iba't ibang uri ng sakit. So naalala ko nga po the last time, sabi pa nga ni Brother Eli, ano ang gamot kapag walang gamot? Sa ating pong background sa pag-aanalisa, ako po ay dating university debater mula po sa MSU IIT sa loob po ng 3 taon. Ako rin po ay nakapagdebate sa ABS-CBN News Channel at ako ay member ng isang international public speaking organization, ang Toastmasters International. Mga ka-youthie, paunang paalala lang po, hindi ako member ng Church of God at hindi rin po ako member ng iba pang mga religious organization po na mamimension po dito if ever. So please take it with a grain of salt dahil posible po bilang a fair reactor na posibleng mag-agree ako sa mga naririnig ko, pwede rin na mag-disagree ako sa mga naririnig ko. But definitely wala po kaming agenda dito sa Youthie. Ang sa atin lamang po dito is magbigay ng genuine and real-time na reaction. So hindi po kami nag-i-endorso ng isang particular na reliyon. So kung ang lahat po niyan mga ka-youthie ay maliwanag na, let us watch this video together. Samahan niyo po ako. Let's go. Ang atin pong nililiwanag dito, kapatid na Luz, ay tungkol po sa karamdaman. Kung ang sakit po ba yung, doon po tayo nag-umpisa kung yung panggagamot, pag-inom ng gamot ay masama. Ang iniwanan po nating tanong, kung ang sakit ay bunga ng kasalanan, ano ang gamot? Kung ito naman ay bunga ng pagpapagal kay Kristo, ano naman ang gamot? At kung ang sakit ay walang gamot, ano po ang gamot? yan. Unahin po natin yung kung ang sakit ay bunga ng kasalanan, ano ang gamot? Kasi meron hong mga kanya-kanyang gamot yan sa Biblia. Yung sakit na bunga ng kasalanan, meron hong gamot doon. Hindi ko pwedeng ipanggamot doon sa sakit na bunga ng kasalanan yung medisina. No. Meron hong gamot. Umpisahan na po natin. Kung ang sakit bunga ng kasalanan, ano ang gamot? Kasi yun mga mangaral ngayon, isa lang ang gamot. Cast out. Papatungan ng kamay. Name Jesus! Cast out! Sabi naman na isa, gagaling! Jesus help me! Yan ang mga pakulo ngayon sa ating panahon. Hindi naman nila tinuturo sa mga tao kung ano ang mga konsekwensya ng bagay na ito. At saan nahahati-hati ang mga sakit na ito, ano ang kanilang real cause, at ano ang real nature of diseases, at ano ang mga karapat-dapat na lapat na lunas sa karamdamang ito. Umpisahan natin sa karamdamang bunga ng kasalanan. Sa Santiago po, mayroong ganitong pangusap ang apostol ng ating Panginoong Jesus. Sa 5, ganito sinasabi. May sakit baga ang sino man sa inyo, ipatawag niya ang mga matanda sa iglesia at ipanalangin nila siya. Napahiran nila ng langis sa pangalan ng Panginoon At ang panalangin ng pananampalataya
ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung nagkasala siya, ay ipatatawad sa kanya. Ayan. Meron ng sakit na bunga ng kasalanan eh. Kaya pag ang sakit, bunga ng kasalanan, ang sabi ng Biblia, may sakit ba ang sino man sa inyo? Ipatawag ang matatanda sa iglesia. Mapapansin nyo, hindi po literal ito eh. Hindi literal na Kung matanda. sinasabi ni Santiago. Bakit? Ang ipatatawag matatanda sa iglesia eh. Hindi doktor eh. Di ba? There are times when you are sick and you call for a doctor. Diba? Mother, I am sick. Call a doctor. Very quick. Very quick. Talaga namang pagka may sakit, ang tinatawag doktor eh. Sa natural na kaalaman ng tao. Pero sa puntong ito, ang nagsasalita ay kinasihang alagad ng ating Panginoon. Ang sinasabi, kinasihan ng Diyos. Ang sabi ron, may sakit ba ang sino man sa inyo? Sabi sa mga Kristiyano. Ipatawag ang matanda sa iglesia at ipanalangin siya at pahiran ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin ng pananampalataya ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon at ipatatawad siya sa kanya ang kanyang mga kasalanan. Therefore, meron talaga sakit bunga ng kasalanan, pero ito ang treatment. Unang-una, the first step is to call for an elder of the church. Tanungin natin ng Biblia, sino ba yung mga ikinukonsider na elders o matatanda sa iglesia? Na pag ang sakit mo'y ganito, dapat sila ang una mong tatawagin. Sino po yung mga elders o matatanda sa iglesia? Pakinggan nyo sa 5 ng unang Pedro, ganito naman ang sinasabi. Sa matatanda nga sa inyo'y umaaral ako. Akong matandang kasamahan ninyo at isang saksi ng mga hirap ni Kristo na may bahagi naman sa kaluwalhatiang ihahayag. Sabi niya, sa matatanda ay umaaral ako. Sino yung matatandang inaaralan ni Pedro rito? Tuloy ang basa. Pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasayahan, na ayon sa kalooban ng Diyos, ni hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip, na hindi naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo. Kundi kayo'y maging mga uliran ng kawan. Ayon. Ang sabi doon sa matatanda, pangalagaan ninyo ang kawang ipinagtagubilin sa inyo. Huwag kayong gagamit ng pagpupuno na sapilitan, kundi ng mahandang pag-iisip. Therefore, sa matulin sabi, ang tinutukoy pong matatanda sa iglesia, yung mga pastor, yung mga mangangaral, yung mga nangangasiwa, yung mayroong mga tungkulin ng pangangalaga sa mga kapatid. Ang sabi, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo. Magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan. Therefore, sila yung mga namumuno. Yun ang tinatawag na matatanda sa iglesia. Talaga bang meron nun sa iglesia kinukonsider na mga matatanda? Pakinggan nyo sa unang Timoteo, ganito naman ang sinasabi sa 5. Pakinggan nyo po. Laban sa matanda ay huwag kang tatanggap ng sumbong maliban sa 2 o 3 saksi. Ang mga matanda na nagsisipamahal, Ang mga matanda na nagsisipamahalang mabuti ay ariing may karapatan sa ibayong kapurihan, lalong-lalo na ang mga nagpapagal sa salita at sa pagtuturo. Ayon. Ang tinutukoy na matatanda, yung nagpapagal sa salita
at pagtuturo. Yun ang mga preachers, ministers, mga mangaral, umaaktong mga pastor, taga-akay ng kapatid. Pagka may sakit ang sino man sa inyo, sabi ni Santiago, ipatawag yung matatanda sa iglesia. Pagkatapos, pananalangin siya at papahira ng langis sa pangalan ng Panginoon. Yan, diyan na ngayon pumasok ang problema. Bakit? Nung mabasa ito ng mga relihiyon, kaya pag may sakit ka sa amin, pinapahira namin ng langis. Yun nga, kung magpahid pa eh. Nakita ko yun sa San Fernando nun eh. En el nomine Patria, Filii, Spiritus Sancti, en el nomine Patria. Meron siyang daladalang kapirasong yung stainless na lalagyan. Kukuha siya doon sa may bulak, may langis. Langis na nyog. Sabi rin sa binasa natin, pag pinahira ng langis, ibabangon ng Diyos. Patatawarin pa kasalanan. Aba, yung nakita kong pinahiran sa guwagwa, si Apong Bito, nanigas. Patay. Okay, before we continue there, mga ka-youth, So far, ang premise po ng sinabi ni Brother Eli, katulad po ng isang tao na may sakit, di ba, naghahanap tayo ng doktor, dito naman sa sakit na dahil sa kasalanan, tayo ay lalapit daw po sa mga elders po, no, sa simbahan. So, hindi yan siya literal, matanda talaga, kundi matanda sa iglesia. Na-mention po ni Brother Eli sa pag-a-analyze po, no, sinabi niya actually kanina na dapat nating malaman yung root cause ng particular na sakit. So, sa research po, ang tawag po natin dyan, root cause analysis. Ayan, RCA. Gusto ko din po i-mention, ano po ang gagawin? So, i-bless siya, bibigyan ng oil, papahiran ng langis, at saka siya ay babangon. Pero dahil na-mention po ni Brother Eli yung kinakailangan lumapit sa mga elders daw po sa iglesia, gusto kong malaman, yung structure po sa MCGI, ano po ba yung parang hierarchy po niyan sa inyo, mga ka-youth natin, no? Alam natin, nung panahon na ito, si Brother Eli, actually, ang term pa yata dito is presiding minister pa, ng mga panahon na ito. And then, next po dyan, parang may vice po ba? And then, sa mga lokal po ba, may regional na parang leader? And then, sa each lokal ng mga bayan or barangay is under sila ng town or city? Kasi po, ang alam ko sa ibang mga churches, ganun po, naka-divide po sa iba't ibang mga distrito yung kanilang mga lokal. And gusto ko lang din po i-insert po yung thought nung sinabi ni Brother Eli as to yung mga may sakit ng dahil sa kasalanan. Naalala ko lang po yung na-mention po sa libro ni Rick Warren, yung Purpose-Driven Life, kung di po ako nagkakamali. Sinabi po doon na ang iglesia ay parang ospital. May mga pumupunta dyan. Hindi na sila kumbaga fixed nung pumunta dyan. Kaya nga sila pumunta ng simbahan dahil marami sa kanila ay broken. Marami sa kanila ay may mga sakit na pang-espiritual. So anyway, let's continue. Natuluyan. En el nomine Patria, Filii, en el nomine Patria. Di ba? Pinapahiran langis kasi kung nakabasa kasi ng langis, kumuha ba naman ng langis daing langis na yan. Pag mataba-taba ka lang, naglalangis-langis ka. Di ba? Pag oily ang skin mo kagaya ko, naglalangis O anong langis? Tanungin mo sa Diyos. Ang Diyos ang nagsabi sa pamamagitan ng mga alagad, Panginoon, anong langis yun? Nakita natin sino yung matatanda. Yun ang mga preachers, mga mangaral. Sila ang tatawagin kung merong may sakit. Anong gagawin nila? Papahira ng langis sa pangalan ng Panginoon at ipananalangin. Tanungin natin, ano langis? Ayan. Anong langis yung ipapahid? Ang nangyari, nakabasa ng pahiran ng langis, kumuha nga ng langis. Langis ng nyog. Merong kumuha, langis ng ulibo. Merong kumuha naman, langis no vegetable oil. Ha? Buti hindi kinuha grasa o kaya yung panlagay sa makina ng sasakyan. Langis din yun di ba? Bumase ka ang presyo ng langis. Anong langis? Yung crude oil. Di ba ganon, mga kapatid? Kaya, dyan nagkakadiferensya mga relihiyon Pag nakabasang kumain kayo ng tinapay, kumuha ng tinapay sa bakery. Aba, hindi mo na tinanong si Kristo, kakainin tinapay, saan manggagaling, Panginoon, yung tinapay na kakainin namin? O di basahin natin kung saan manggagaling yung tinapay para makita niyo yung kagaguhan ng mga pastor. Pakinggan niyo. Ito ang tinapay na bumababa
ang kakainin mo, tinapay na galing sa langit. Kasi kung pareho rin naman ang kakainin mo yung galing sa bakery, pareho ka rin ng ibang tao. Okay, pasensya na po mga kayuti para may problema yata sa audio nung balikan lang po natin yung verse na yun. So kasi naputol po. Ako na po magbabasa. Ito ang tinapay na bumababang galing sa langit upang ang taong makakain ay huwag mamatay. Ang kakainin mo, tinapay na galing sa langit. Kasi kung pareho rin naman ang kakainin mo yung galing sa bakery, pareho ka rin ng ibang tao. Magnanakaw, pusin, kumakain din ng tinapay yun di ba? Maging cracker yan o maging pandesal yan, lahat ng klaseng tao, pati masasama, kumakain yan. Nung sabihin ni Kristo yung mga alagad niya, kainin yung tinapay, anong tinapay yung kakainin? May kinuha mo rin yung kinakain ng mga pusin at ng mga magnanakaw. Tatanungin mo, siya nagsabi, kumain tinapay. Anong tinapay? Diyos. Siya may sabi, pahiran ng langis. Anong langis? Libre na ho ba ako kahit anong langis ang gusto kong ipahid? Pwede na ho ba yun? Ganun ba? Di tanong mo sa Diyos. Hindi naman pwedeng kulang ang Biblia, no? Sabi, pag may sakit, pahiran ng langis. Pagkatawag yung matanda, alam na natin ng kahulugan ng matanda sa iglesia ay mangangaral di ba? Tapos, papahira ka na lang pananalangin ka, babangon ka ngayon, ibabangon ka ng Diyos. Patatawarin ang kasalanan mo. Ano yun? Ano langis yun? Payag kayo, pag-aralan natin, pati langis. Ganun ho kami kung mag-aaral sa Biblia. Walang puntong kulang. Kaya nga yung mga nag-aaral na naghahanap ng katotohanan sabi sa akin alam mo, brother, matagal na akong naghahanap ng katotohanan. Marami na akong napakinggan. Ikaw lang ang nagustuhan kong kumpleto. Sabi niya kung magpaliwanag. Sabi nung kapatid. Bakit? Kasi kumpleto naman ang Biblia. Hindi naman kulang ang Biblia. Hahanapin mo lang. 34:16, pakinggan niyo ang sabi kay Isaias. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniyutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Nakita nyo? Wala namang kulang ang Biblia, sasaliksikin mo lang Nakabasa ka, matanda. Tanungin mo ano yung matanda. Baka mamaya nakita mo, tawagin na matatanda, tumawag ka ng huklubang ulyanin na. Yung bang nagtatain na rin sa salawal na parang baby, yun ang tatawagin mo. Meron sinasabi matanda, tatawagin pag merong may sakit. Hanapin mo, Diyos, ano po yung matandang tatawagin ko? Di sasagot ng Diyos. Ngayon, may matanda na, kailangan pahiran ng langis. Tanungin natin, ano naman po langis ang ipapahid sa akin? Baby oil? Cooking oil? Grease oil? Anong oil? Yan. Tanungin din natin sa Biblia, walang kulang sabi ng Biblia. Payag ho kayo sa Biblia rin manggagaling yung langis? Hindi ho ba? Kaya nga tayo narito, ang ating batayan, Biblia, hindi naman ako Kung ako lang, ba't nyo ako pupuntahan? Ano mapapala nyo sa akin? Wala naman akong pera, wala naman akong mataas na pinag-aralan. Ano mapapala nyo sa akin? Pero ang mapapala sa akin ng tao, kung lalapit, yung masasabi ko sa kanila, hindi pa nila maririnig kahit kanginong matatanda ng pare. Yun lang naman ang naipagmamalaki ko sa buhay, na ako'y mapalad na binigyan ng Diyos ng kaalamang wala sa iba pagdating sa Biblia. Pero sa pagiging doktor, wala akong malay doon. Abogado, wala. Inhinyero, wala rin. Hindi ako nakatapos ng mga kurso na yan. Wala akong pakialam dyan. Suko ako dyan. Pero pagdating sa Biblia, kahit naman doktor, haharapin ko. Totoo, kahit West, pagdating sa Biblia, inaharap ko Kaya po ako naniniwala, kanya-kanya tayo ng kaalaman ibinigay ang Diyos. Naswertihan ko lang, yung naibigay sa akin, wala sa iba. Bakit? Ako'y kumpleto yung natutunan ko sa Biblia. Kasi pag nagbasa ako, sabi ho sa Biblia, Diyos, hindi makakain yung walang lasa. Ano ipanlalasa? Dapat kumpleto kasi. Hindi makain yung walang lasa, hindi maghanap ka ng panlasa. Ano ipapanlasa?
O, pakinggan nyo, ha? Sa isa-is, pakinggan nyo. Makakain ba ng walang asin ang matabang? O, O meron bang lasa ang puti ng isang itlog? makakain ba ng walang asin yung matabang? May lasa ba yung puti ng itlog? Puti na itlog, walang asin, kainin mo. Di ba? Di masarap, ano? Pero tama yung Biblia, hindi sinama yung pula. Yung pula kasi kahit walang asin, masarap eh, di ba, no? Oh. Di hanapin mo, Diyos, kung kakainin ko yung puti ng itlog, ano ang dadalhin ko? Pakinggan nyo, 9:50. Mabuti ang asin. Tatapwat kung tumabang ang asin, ay ano ang inyong ipagpapaalat? Mabuti ika ang asin, pero pagtabang ng asin, ano ipagpapaalat mo? Di yung palang asin, pampaalat. O, di ba? Mabuti yun. Ngayon, pag nabasa mo ito, mabuti asin, lumamong ka ng katakot-takot na asin, ano? Okay, before we continue mga kayo, clarification lang ano. Dahil nasabi po ni Brother Eli kanina na yung matanda sa iglesia ay yung mga pastor or ministro man. So gusto ko pong malaman, ang tinutukoy po ba as for example sa iglesia ng Diyos, ang presiding minister lang po ba? Ngayon, overall servant na po yata ang term no kay Brother Daniel. So kapag ang isang kapatid ba or maybe ang hindi pa kaanib, pwede po ba silang lumapit or magkaroon ng communication sa pastor, sa minister para po sa gamot, no? Sa sakit mula sa kasalanan? Or pwede po na kumbaga na-delegate po yung kapangyarihan na magbigay ng siguro payo o anong dapat gawin sa mga individual po na mga elders or siguro ano po ba staff or workers po sa isang particular na lokal ng MCGI. Na-mention din po ni Brother Eli ang patungkol sa tinapay na most likely ay hindi literal, kasama na rin yung oil na gagamitin. Ano? Kung literal din ba yan o hindi? So gusto ko ring malaman yan no, later on sa kanyang speech. Although, one thing na na-notice ko kay Brother Eli, and sometimes he does this, so I'm guessing he's doing this during Bible expositions, no? Kumbaga, in a way, kind of like self-promotion, which is hindi naman totally bad. So, kunwari, magkikwento si Brother Eli na may isang kapatid na lalapit sa kanya na, alam mo, Brother Eli, ikaw lang sa lahat ng mga nakilala ko, ang pastor na kaya mag-explain, you know, something like that. So, it gives me a smile dahil po ang mga testimonials po ay paraan actually ng persuasive communication. Although, honestly, it's quite strange for me for him to directly say it. Kasi usually po, ginagawa po niyang self-promotion. Not from the person who is speaking, but usually like in a kind of montage video or a testimonial of an actual person before the actual Bible exposition or the preaching of the pastor. It's one way of posturing, kumbaga, on why people, yung mga audience po dito, should listen to that particular person. Nako, sakit sa bato ang mapapalamot. Hataas ang presyon mo. O ano ngayon ang ibig sabihin nun? Mabuti pala asin. Bawal naman ang doktor ang asin. At ngayon klase-klase pa asin. Meron pang iodized salt. Meron table salt, may iodized salt, May merong rock salt. crude salt, may kung ano-ano ngayon na naglalabasang kaalaman. Kung hindi ka magsusuri ngayon, magkakakontra-kontra, masasabi mo, ano ba yan? Sabi ng Biblia, mabuti asin. Sabi naman ng doktor ko, masama raw. Tanungin mo sa Biblia, mabuti ang asin. Aling asin? Ayun. Aling asin? Di tanong sa Biblia kung aling asin yung mabuti. Dahil yung asin normal, nakakasama. Yung material na asin, nakakasama eh. Di ba? Payag kayo mga kapatid? Nakabasa ka ng tinapay kakainin, tatanong mo muna kung anong tinapay. Maraming klaseng tinapay. Di ba? O nakabasa ka ng langis, anong gagawin mo? Kukuha ka ng langis? O kaya bibili ka kay ano? Sino nga yung nasa TV? 1,000 yung ano? Padala nyo ikako ng 1,000 piso at papadalang kayo ng golden vial oil na nasa golden vial. Golden daw yung vial ng oil niya. Nung makita-kita ko yung plastic palang pinturuhan ng kulay ginto. Kamahal na langis niya, 1,000 yung ganon. Humingi ng 1,000 pinadala sa akin ng kapatid eh. Nagbigay siya 1,000, ang pinadala isang golden vial ng oil. Ganyan lang, ganito kalaki lang eh oh.
Ganong karami ng langis ang nasa loob nun. Hindi nyo, kinakalakal talaga nila relihiyon. 1,000 piso. At nakita ko yung brochure nung hinihingi nilang kontribusyon. Pinakamababa ang 100, 100, 500, 1,000. Tapos na ibaba, and others. Ibig sabihin, kung meron ka pang 20, lasama mo pa ron. Saan mo pinuhay langis na yon? Saan galing yun? Ayan, dyan ho nagkakaroon ng sa relihiyon. Kaya gusto ko lang po, mabuksan ang inyong kaisipan, mga kapatid. Para kayo naman, meron naman sitas dyan eh. Di, maiintindihan nyo, di ko kayo niluloko. Nasusundan nyo po ba? Nasusundan nyo? Ayan, may Biblia kayo. Sisigaw lang kayo pag nanloloko na ako. Sigawan nyo po. Mas maganda yung binabasa nyo as I read. Di, basahin nyo rin. Right there and then, maiintindihan nyo kung niloloko kayo, kung nasa Biblia, kung wala yung sinasabi ko. Bakit? Pahira na langis anong langis? Atin nyo, gusto nyo nang makita kung ano yung pinahid na langis at ipapahid? Pakinggan nyo. Babasa tayo. Sa isang talata ng unang Juan, ganito po ang sinasabi ng kasulatan, konting tiyaga, pakinggan nyo ho. Sa 2:20. At kayo'y may pahid ng banal at nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Ang sabi ni Jesus, ang sabi ng apostol, meron kayong pahid ng banal. May anointing. Sa English Bible, anointing ang nakalagay. When you say anointing, anointing with oil. Because you do not anoint a person with water, no? Water is used in cleansing, no? Water is used in rinsing or washing. But when you use oil, you anoint a person with oil. Doon sa Greek na pinanggalingan nito, anointing with oil. Ang sabi ni St. John, kayo'y may anointing, may pahid kayo ng banal. At nalalaman ninyo ang lahat ng mga bagay. Ngayon, kung ang makakabasa nito si De Los Reyes, kita mo nga kayan, ang mga Kristiyano, nalalaman nila lahat ng bagay. Ang Diyos pa hindi makaalam ng lahat ng bagay. Kung di ka ba naman, na hindi nagsusuri, tayo ba, Kristiyano, alam ba natin lahat ng bagay? Sabi sa Biblia, nalalaman nyo lahat ng bagay. Tungkol saan? Yun muna susunod na tanong. Nung mapahiran ka, alam mo ang lahat ng bagay. Hindi ibig sabihin, pati nangyayari ngayon sa Divisoria, alam mo. Alam niyo ba ngayon na nangyayari sa Hulo? Hindi. Yan lang sa kapitbahay natin, hindi alam natin kung ano nangyayari. Dito sa tabi rito, alam ko kung ano nangyayari. Sa tabi dyan. Yun yung ilog dyan, maandar yun, yung creek. May creek ko yan, likod na yun. Pero, kilometer away, hindi mo na alam ang nangyayari. In an enclosed building, hindi mo alam nangyayari. Ngayon, ito palang pahid, pagka tinanggap mo itong anointing na ito, nalalaman mo lahat ng bagay pagka tinanggap mo yung anointing. Kaya, pagka meron kang sakit, dapat ma-anoint ka. Pahiran ka ng langis malalaman mo lahat ng bagay. Ano ba ibig sabihin nun? 27, pakinggan. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Huwag tayo munang magpatuloy. Tigil muna natin. Ulitin natin, Sis Luz. At tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya'y inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. Tinapod niyo, itong pagkapahid na ito ng langis, nananahan It stays, it abides. Hindi ho ito ordinaryong langis. Bakit? Yung ordinaryong langis, pag naligo ka, wala na yun. Kahit nga hindi ka pa naliligo, pawisan ka lang, nawawala yun Pero ito sinasabing ito ni San Juan, na pahid na tinanggap ng Kristyanismo,
Tungkol sa kanya ang wika, tungkol sa inyo, ang Tungkol sa- pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. It abides, it stays, it endures. Alin yun? Tuloy. At hindi ninyo kailangang kayo'y turuan ng sinuman. Ngunit kung paanong kayo'y tinuturuan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng mga bagay. Kita nyo, yung palang pahid, turo, aral. Kayo'y tinuturuan ng kanyang pahid. Nakakita ng anointing yung iba, kumuha ng langis doon sa butika langis ng nyug kumuha ng alcampurado, kumuha ng aceite de manzanilla, merong aceite de alcampor, kung ano-ano mga aceite mali sa Biblia mo nabasa kung ano yung pahid, doon mo rin liwanagin kung ano yung papahid. Nagkasala yung kapatid, may sakit, pahira ng langis, anoint him with oil. Ano ba yung anointing? Tungkol sa kanya ang wika, ang pahid na inyong tinanggap, nananatili sa inyo, nananahan. At hindi na kayo kailangan turuan ni numan tungkol sa anumang bagay, sapagkat kayo tinuruan ng kanyang pahid tungkol sa lahat ng bagay, At siyang totoo at hindi kasinungalingan. At kung paanong kayo'y tinuruan ito, ay gayon kayong nananahan sa kanya. kita nyo, kung paanong tinuruan kayo, gayon kayong nananahan sa kanya. Therefore, ang pinananahanan ng Kristiyano, yung turo, yun ang ipinahid na pagka tinanggap mo yon, nananahan ka ron. Meron ba tayong katunayang yung pinananahanan ng Kristiyano na tinanggap niyang pahid yung turo? Pakinggan nyo sa Colosas 2:6, ganito naman po ang sinasabi ng kasulatan. Kung paano nga na inyong tinanggap si Kristo Jesus na Panginoon, ay magsilakad kayong gayon sa Kanya, na nangag-uugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa inyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo. Ayun. Na sumasagana. Yung pahid ng langis, simboliko ng turo yun It is a symbolism. Nagpapakilala yung pag pinahirang ka, tinuturuan ka. Sapagkat yung pahid, yun ang turo kung mabasahin nyo yung talata. Kaya, bakit nagkakasala ang isang tao? Di ba yung turo nakakalimutan niya? Yung turo nilalabag niya? Ayan. So, I think ito yung parte na kumbaga pinaka-maliwanag na explanation nga. Dahil obviously kanina, yung premise po ni Brother Eli, ano bang ibig sabihin ng langis? For example, tinapay. Would that be literal? And sinasabi dito ni Brother Eli, finally he revealed it, na ang pinanahanan ay ang turo. So, katuruan po pala yun. Yung sinasabi po na oil dito, hindi literal na oil. So, turo po yung pinapahid. And gusto ko lang din po i-mention kanina, nasabi po ni Brother Eli, yung may na-name drop nga si Brother Eli, si Mr. De Los Reyes. Sana po ay makomment niyo po sa baba sino po yung tinutukoy niya na preacher po ng De Los Reyes. Nagsabi daw po itong si De Los Reyes na you will know a lot of things. So, ang sabi naman ni Brother Eli, tungkol saan? So, kung makikita niyo po yung paraan po ng pag-iisip at pag-respond ni Brother Eli using his critical thinking skills, he is saying na dapat i-contextualize mo tungkol saan. Yung mga sinasabi, ano ba yan? Patungkol ba yan sa mangyayari? Sabi niya nga parang Quiapo or sa Hulo. So, nagustuhan ko po yung paraan ng pag-respond ni Brother Eli sa mga quote-unquote outrageous na mga statements na naririnig niya from other preachers. So, this is fairly new. Ito pong parte ng kumbaga, expose ni Brother Eli. And hindi ko po ito narinig na explanation po sa iba pong mga pastor. So, let's continue. Nagkakasala siya. Kaya meron ba kayong sakit, ang sino man? Ipatawag yung matanda. Ano yung matanda? Yung mangangaral, yung preacher, yung ministro. Ipatawag. Ano gagawin ng ministro? Papahira ng langis. Ano ipapahid na langis? Yung turo, tuturuan. Kaya nagkasakit yun dahil may ginawang kasalanan anong klaseng sakit ito? Literal man sakit ito? No. Sakit ito ng pananampalataya. Sakit ito sa paglilingkod sa Diyos, nagkaproblema.
Oh, meron ba talaga sakit ng pananampalataya na kailangan pahiran pagka mayroong nagkakasakit ito? Pakinggan nyo sa 1 ng Tito. Ang patotoong ito ay tunay, dahil dito'y sawayin mong may kabagsikan sila upang magpakagaling sa pananampalataya. Upang magpakagaling sa pananampalataya dahil may sakit, sawayin mo may kabagsikan sila. Kaya ang mga ngaral, pagka mayroong kapatid na may sakit ang pananampalataya sa Diyos, may diferensya ang paglilingkod, merong ganon, ipatatawag yung matatanda sa iglesia, ipananalangin, pagkatapos papahiran ng langis. Ano yung langis na ipapahid? Turo. Yung turo, tuturuan. Pagkatapos, at siyang wika, ibabangon ng Diyos. At kung siya'y nagkasalay, patatawarin siya. Kaya, ang tinutukoy na papahid na langis, turo, aral. Ate nyo ha, meron ho ba tayong pruweba sa Biblia na yung aral, yun ang ipinapahid talaga mula sa umpisa? Ang pamahid, aral. Pakinggan nyo sa si Kristo sa 4:16 ng Lucas. Ganito ang ating matutunghayan. Basa. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat ako'y pinahiran niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Kita niyo sabi ni Jesus, sumasa akin, the Spirit of God is with me because He anointed me to preach the good news to the poor. Sabi niya. Sa akin ang Espiritu ng Panginoon sapagkat pinahiran niya ako upang ipangaral ang mabuting balita. Ano yung ipinahid kay Kristo? Yung aral. Kaya nga siya ang unang-unang mangangaral, siya ang pinakadakilang mangaral na isinugo ng Diyos sa mundo. Kasi pinahiran siya ng Diyos. He was anointed. Kaya ang tunay hong kahulugan ng Kristo, tandaan nyo, the right meaning of the word Christos in Greek is anointed. Pinahiran. O anong pahiran ba si Kristo? Kumuha ba ang Diyos ng langis ng niyog? Ano? Imposible. Wala kang makikita sitas na si Kristo. Pinahiran ng Diyos ng langis ng niyog. Ba't kailangan pahiran si Kristo ng langis? Meron ba siyang sakit? Pero pinahiran siya. Pero wala siyang sakit. Ang ibig sabihin ng pagkaka-anoint kay Kristo, ibinigay sa kanya yung aral. Kaya ang pagpapahid sa miyembro, halimbawa, nagkukulang, nagkakamali, naliligaw, papahiran mo rin ang langis. Ano yung sabihin? Tuturuan mo. Tinanggap nyo ang kanyang pahid. Meron kayong pahid ng banal. At ang pahid na ipinahid sa inyo ay nananatili. At hindi kayo kailangan turuan man, kundi tinuturuan kayo ng kanyang pahid. Yun ang sabi sa San Juan. Kaya yung pahid o anointing, hindi literal oil yun. Yun ay symbolic of the teachings of Christ. Ang ibig sabihin nun, mga aral ng ating Panginoon Kristo. Ipinapapahid sa isang nagkakasakit. Dalawang klase kasi sakit eh. Isang sakit na literal at isang sakit ng kaluluwa. Sakit ng pananampalataya. Pag ang mga mangaral ay nakabasa ng sakit, akala nila ang sakit. Ano? Kung pagsunod-sunod, kaya mo ba? Paano? Subukan mo lang. Ikaw, Willie. Kung pagsunod-sunod, gagaling ko! Kung ikaw ay merong, gagaling ka. Susunod-sunod rin na yung sakit. Kung ano, bibiro mo lahat na sinabi mo sakit puro literal na sakit. Meron palang sakit na spiritual sa Biblia at ang pangpahid, spiritual din, aral ng Diyos. Kayo may diabetes. Paano kung birahan niya?
TV de Abates. Okay. Before we continue there mga ka-youth, so gusto ko lang po munang i-mention yung mga so far insights po natin as Brother Ellis explaining more na hindi nga po yun literal, no? It's figurative. Although what I know mga ka-youth, especially po sa ancient times, no? Syempre, if we follow the thinking also of Brother Ellie here, na ang oil is turo, and turo is yun nga yung parang naging gamot, no? Equivalent niya kung physical na may sakit. So parang yun yung line of thinking ni Brother Ellie dito. Although what we know sa oil, no, in ancient times, so ano kasi of course pwedeng healing, pwedeng hygiene, but most of the time it is for, yung term na dyan is consecration, di ba? Na-anoint ka with oil, so that would mean parang may marka ka na you are kumbaga separated to be for God, something like that. Kaya nga po yung na-mention ni Brother Eli na Christos, no, na anointed one. Pero gusto kong malaman mga ka-youth, yung actual na flow, ang isang, for example, kaanib, o maybe I'm not sure if pwede rin ba ng hindi kaanib, ay pupunta sa isang ministro o pastor, especially for example sa iglesia ng Diyos. So di ba po, gagamutin siya, merong forgiveness na mangyayari, gagamutin siya through oil, which is yung turo nga po. Papaano kapag ang tao ay hindi lalapit dahil hindi niya alam, quote-unquote, na meron siyang sakit? Posible ba na ang isang ministro sa isang lokal, or for this case, Brother Eli, would directly tell the other person, even without this person going to the minister and telling them or asking them for forgiveness? So pwede ba na ang church staff or ang lokal, no, na yung matanda doon sa iglesia ay mag-initiate na gagalingin ang isang particular na tao, ang isang particular na member na nagkamali, mga ka-youth? So please let us understand dyan po sa comment section natin. So let's continue. Sunod, hindi ko kaya talaga. Ang bilis ng bunganga nila. Mahal. Ang bibilis ng bunganga, para mabilis pa sa automatic carbine ng hapon yun eh. Eh lahat naman ng sakit na sinabi, leprosy, ano pa? Ripes, terrest. Ha? Mahirap gayahin talaga. Eh, yun ang mga alam niyang mga sakit. Eh, hindi totoong ganun yun. Meron sakit, spiritual na sakit, sakit ng kaluluwa, sakit ng pananampalataya ng tao. At pagka ganyan ng sakit mo, kailangan nang ipatawag mo, wag doktor, kundi yung matatanda sa iglesia. O, papahirang ka na lang sa pangalan ng Panginoon, ipananalangin ka, pagkatapos ibabangon ka ng Diyos at ang kasalanan mo ay patatawarin. Yan sinasabi ng outline ng gospel ng ating Panginoong Jesus. Yan po ang ibig ko maipapansin sa inyo. Kaya mga kapatid, tandaan nyo, pagka binabasa aral ni Kristo, huwag kayong patatangay doon sa basta't nabasa aral. Nakabasa ng langis na nga. Nakabasa ng tinapay na nga. Nakabasa ng langis, ng asin na nga. Kaya yung iba ako'y tao! Kaya ikaw tao! Pag sinabi mo si Kristo Diyos, away kayo. Sabi ka ni Kristo siya'y tao! Nakabasa tao na nga. Ganun ba yun? Ay, paano itong babasahin ko? Pakinggan nyo ha. 22. Ngunit ako'y uod at hindi tao. Tao ba o ano? Uod. Ano ginawa sa kanya? Binutasan nila. Hinapak nila ang aking mga kasuutan sa gitna nila. Binutasan nila ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Sino yon? Si Kristo. Ano sabi niya? Ako'y uod! Hindi ako tao. Ay, sa babasahin naman niya, ako'y tao! Ay, away na kayo ngayon. Hindi. Sabi niya tao siya. Hindi. Sabi niya rito, uod daw siya, hindi tao eh. Oo. De gulo na. O babasa ko ulit ng lalong magulo isip mo. Pakinggan nyo kung ano naman siya rito. Sa kabila, uod, hindi tao. Sa kabila, tao. Dito naman, ano naman siya? Basa. Pakinggan nyo. Basa. Siya ang bato na itinakwil ninyong mga nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok. At sa kanino mang iba, sa kanino mang iba ay walang kaligtasan. Kita nyo, ano naman siya rito? Bato. Kita mo na. Sa kabila, uod. Sa kabila, hindi tao. Eh, kaya hirap sa nagbabasa ng Biblia, pagka nakabasa ng bato,
Baka maghanap ng bato sa daan yan. Ha? Pag nakabasa ng langis, kukuha ng langis ng nyog. Pag nakabasa ng tinapay, bibili sa bakery, hati-hati sila sa cracker. O yun naman isa nagpapagawa ng mga bilog, ganyan. Tanggapin mo ang mahal na Panginoon. Huwag mong ngunguyain. Ostya. Okay. So just to clarify mga ka-U3, so sa MCGI, wala po bang parte ng isang pagtitipon na kung saan yun nga po may pinapakain or may nilalagay na parang ostya or parang bread that would symbolize the flesh? Kasi di ba yun po ang sa mga, alam ko sa mga born again po na mga churches is meron silang parang, I forgot the term, no? Communion po ba or something like that? And in that particular segment ng kanilang pagtitipon ay merong i-distribute na maliit na piraso na grapes na talagang ang each member po sa simbahan ay makakainom po nung nasa maliit po na lalagyan. Pero sabay-sabay po, parang communion po yata ang term nun. However, sa Roman Catholic Church, which I find also quite interesting, may ostia na ibibigay yung pare, pero walang kasamang drink. Di ba po? So my understanding is dahil ang sinasabi ni Brother Eli, this is all metaphorical, kumbaga, walang ganon na nangyayari po, no, na segment po ng inyong pagsamba. Nabasa kasi tinapay Kaya bumili ng tinapay. Sa bakery galing yun, ha? Yung tinapay na sinasabi nung galing sa langit, Ang kumakain ng tinapay na ito, hindi na magugutom. Sabi, subukan mo nga, nung bang kainin mo yon, ilang beses mo na kinain? Matagal na, mangungumundyo ka kumakain nun. Nagugutom ka pa? Nagugutom ka. O hanggang ngayon, hindi mo pa natatanggap yung talagang tinapay. Bakit? Nagugutom ka pa Hindi mo kasi alam kung anong tinapay yun. Kaya, yung sinabi ng Biblia, huwag mong papakahulugan, hintayin mo yung pakahulugan ng Biblia. Sabi ng Biblia, pahiran ng langit. Tanungin mo, anong langit so ipapahid, Panginoon? Grasa ho ba? Ay, tanong mo sa Diyos. Pala ipapahid turo aral. At ang magpapahid, tamang-tama, mangangaral. Dahil aral ang ipapahid, mangangaral ang tatawagin. At yung aral na ipapahid, mananatili sa iyo yun. Hindi mo na kailangan turuan ka pa ng sino man. Tinuruan ka na nung mangangaral ng Diyos Ba't ka naman patuturo pa sa mga manluloko? Di ba? At ang pahid na ipinahid sa inyo, nananatili, sabi niya. Sapagkat kay tinuruan ng kanyang pahid. Kaya po, pag ang sakit ay bunga ng kasalanan, sakit yan ng pananampalataya. Sakit ng kaluluwa yan. Yung mga nervous na yan, breakdown na sinasabi. Yan, mga sakit na pangkaluluwa yan. Yung laging kinakabahan, takot na mamatay, kakulangan ng pananampalataya yan. Yung hindi makatulog, may insomnia, nako, sakit ng ano yan. Mga stress yan, bunga ng kawalang tiwala sa Diyos. Alam niyo yung gamot yan, papahid kayo. Pero mamili kayo na magpapahid. Baka mamaya, kung sino-sino lang tinawag niyo magpahid, kung ano ikulapol sa inyo niyan. Kailangan yung pahid na talagang pahid na galing sa Diyos. Kaya, yan ang ipapahid. Ngayon, kung ang sakit naman po, sakit ng katawan. Naalala ko tuloy, isang alaksan lang yan Sabi nung sakit ng katawan. Pero meron yung mga sakit na talagang sakit ng katawan Halimbawa sakit ng ngipin. Alam mo naman pinanggagalingan ng sakit ng ngipin Maaaring exposed nerve. Yung nerve ng ating mga gums at ng mga ngipin, may nerve po yan. Kahit na ipin yan, may pakiramdam yan Minsan, pag na-expose yung nerve niyan, nagkakasakit. Abi, may sakit ang ngipin In the name of Jesus, cast out! Exposed nerve yun, hindi mo dapat i-cast out yun. Maika-cast out mo ba yung nerve? It's a part of your being. Bahagi ng pagkatao. Paano i-cast out yun? Exposed nerve yun. Na pagka ikaw uminom ng tubig na malamig, kumikirot. Bakit? Hindi naman gawa ng mikrobyo, kundi expose yung nerve.
Meron namang gawa ng mikrobyo dahil yung ipin mo nasisira na. Di mikrobyo yun. Sasabihin mo bang, in the name of Jesus, cast out. Mikrobyo yun, ano? Galing kay Jesus din yun. Paano mo i-cast out yun? Anong gamot doon? Di alisin mo yung nabubulok, pinabayaan mo kasi. Alam nyo, kung ikaw lang marunong ng Biblia, hindi mo mapapabayaan meron naman paraan kasi para masira yung ipin Kumain ka, mamumog ka, sipilyoin mo. Magastos sa Colgate. Hindi kahit walang Colgate, basta sipilyoin mo. Alisin mo yung mga tinga-tinga. Iniipin ko kahit pangit, matibay ho yan. Gusto nyo kumain ng tubo, kain tayo. Pwede pa akong pumangos ng tubo. Bakit to? Kasi, halimbawa, meron kang tinga, kumain ka, wala kang toothbrush sa labas, kumuha ka ng toothpick, tapos magmumug ka. Kasi, pagka pinabayaan mong may tinga, yun ho ang magiging breeding ground ng bakterya. Yung bakterya, sisirain yung enamel ng ipin mo. Pag nasira na yung enamel, makaka-penetrate na yung streptococcus dun sa loob ng ipin. Uumpisahan ng sirain. Yung streptococcus, isang uri ng bakterya yon, streptococci bacteria. Yun ang ginagawa ko noon, sinisira ang ipin. Pagka hindi na makayang kontrolin dito ng ating lalamunan, dahil meron tayong pangontra rito, yung ating tonsils Pag nakalagpas yun doon, it will penetrate the valves of the heart. Yun ang pinanggagalingan ng sakit sa puso na kung tawagin rheumatic heart disease. Colonies of streptococci in the arteries and the veins of the heart causes rheumatic heart diseases. Maiwasan nyo yun, maging malinis kayo sa ngipin. Kung di ba masira ipin, pag may sira na, patingin agad sa dentist at pastahan. Kung hindi na kaya ang pastahan, paalis mo na. Huwag mo sabihin, cast out! Mali. Okay mga ka-Youthy, so dyan po nagtatapos ang ating episode ngayon. Ayan, at alam ko na po yung i-comment po ng marami po sa ating mga viewers dyan, bitin. Anyway mga ka-Youthy, so just on the last part, so it really shows Brother Eli's knowledge. Sabi ni Brother Eli, hindi daw po siya doktor, pero obvious po na nagbabasa po si Brother Eli ng mga medical books, especially po yung nasabi niya sa RHD, sa rheumatic heart disease. I'm quite impressed that he knows about that. And well, indeed, strep po kasi yan, streptococcus bacteria. Kaya yun yung same na bacteria, yung strain yan na nagkukos nga po ng strep throat, for example. Pero gusto ko lang po i-mention, siguro kaunting parang misconception or maybe na shortcut lang ni Brother Eli. So kapag meron po tayong mga tinga, po yung mga leftover na hindi natin na-brush ng mabuti yung ating mga ngipin, actually yung mga starches na nabubuo, yan po yung kinakain ng mga bacteria. And ang mangyayari po kasi dyan, mapuproduce sila ng acid. So parang byproduct yun ng bacteria. And then yung acid na yun yung mag-e-erode po sa ating enamel. Kaya po nasisira po yung ating ngipin. Pero hindi po directly na kumbaga yung bacteria yung umaatake dyan. So it's a minor thing. Pero kasi palagi ko po marami din po kasing mayroong misconception dyan patungkol po sa pagkakaroon natin ng cavities sa ating mga ngipin. But anyway mga ka-Youth, I think this preaching is not too long actually. Kaya nga sabi ng iba dyan, bitin na naman. Pero gusto ko lang po i-mention na bahagyan na mention din po ni Brother Eli yung patungkol sa stress daw po na ito daw ay dahil po sa kawalang tiwala ng Diyos. I get why Brother Eli mentioned that, but I don't totally agree. Nasabi niya rin po, insomnia, hindi makatulog is sakit daw po ng kaluluwa. I think for Brother Eli, parang inisan niya na ang sakit sa pag-iisip, at least sa understanding natin, ang ilan sa mga disorders, for example, sleeping disorder, parang ginawa niya into one label lang na yung sakit ng mind is sakit din ng pang-spiritual, which I don't totally agree. Kasi po, like what I mentioned, some of these quote-unquote feeling is actually not just a feeling, but it's an actual mechanical and physiological po talaga na problema that would need physical and tangible medicine mga ka-Youth. Pero syempre po, hapyo lang po yung pag-mention ni Brother Eli. Doon po yun sa last part po ng kanyang preaching. But going back, one of the things that really caught my attention, of course, is yung pag-reveal nga po ni Brother Eli ng actual po pala na ibig sabihin ng oil, yung pag-anoint ng oil is hindi actual literal na oil, kundi ito nga po ay turo. Na kumbaga yung analogy is, kung ikaw ay may sakit, so ikaw ay papahiran. Physical na may sakit, papahiran ka ng oil. Kung ikaw naman ay may quote-unquote spiritual,
no, na sakit dahil ito nga po ay sakit na mula sa kasalanan na hindi pagsunod sa Diyos. Ang kinakailangan din is ang anointment ng oil, which is actually the teachings talaga ng Diyos, katuruan. Ito ay turo. So like what I mentioned kanina, this is quite new for me. I haven't heard any preacher so far na ganun din po ang kumbaga interpretation na sinasabi po ng Biblia as to the oil. So ibig sabihin po siguro sa members po ng Church of God is wala pong nangyaring parang communion na kung saan physical na bibigyan ng ostya o kakain ng tinapay and then mayroong iinumin na wine, no? So hindi siya physical na gagawin ng mga kaanib. So mga ka-U3, members po ng Church of God at pati na rin po sa mga hindi po member ng Church of God, what can you say about this episode? Sa inyo pong paniniwala, lalong-lalo na po sa Holy Communion, ano po ang rason bakit po ginagawa natin na physical na kinakain natin yung mga tinapay na yan? Sa Katoliko naman po, kinakain din po natin ng ostya. So please comment below mga ka-U3, what can you say about this? And as always, if you like these kinds of contents, you know what to do. Click this video over here or click this playlist over here. Kung ikaw ay baguhan, click the subscribe button para po ma-update po kayo every time po na meron po kaming bagong upload. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.